Merry, Merry Christmas! So, that's okay. I think it's a Merry, Merry Christmas. Where is it? Okay. Hi! Kumusta ang inyong Pasko? Malipayon nga Pasko, mga palangga. So, this is your fair lady. Actually, katatapos lang namin mag Noche Buena. Okay, yeah. Nakatapos lang namin mag Noche Buena dito sa Amerika. Okay. Ay nako, talagang napagod. Actually napagod ako. Ako isang dakilang kusinera. Dakilang chef. Ayun. So, mga kababayan, pa-dessert na kami actually. Pa-dessert. Nagde-dessert na ako ng bonggang-bongga at kung ano mga pinag-iinom ko dito. So, sabi, umiinom ako ng something at nagkakape ako. Do you like my color today, darling? And of course, nagde-dessert tayo. And there's my dessert. Bonggang-bongga. Ayan, tanggalin natin to. Ayan, mamaya yung fruits. So anyway, it's a really greeny Christmas celebration for me. And green is money. So dapat marami tayong pera sa mga susunod na taon para syempre tuloy-tuloy ang eksena sa banga. Diba? Walang pera. Kaya maghanap buhay tayo ng bonggang-bongga. Magiging chef na ako. Diba? Magiging chef ako. Yun ang pangarap kong trabaho. Dati. Hindi pangarap. Dati ko na palang ginagawa sa Pilipinas yan. Nagluluto-lutuan ako. Excited na ba kayo? Hindi ako magmumura ngayon. I promise. Okay? Kasi Pasko. Yeah. Sana matupad ko yung pangako ko. Ay, mas matupad ko yung pangako ko, mga palangging. Okay, how's your Christmas? Okay, arte, no? How's your Christmas? Okay, tingnan na talaga ng mikropono. Dali lang mga itad. Okay, so where is it? Okay. Okay, dope. So excited na ba kayo sa bagong pasabog natin? Actually, wala naman masyadong pasabog kasi Christmas nga. So, audio. Lagyan ko lang ng audio dito para maganda ang boses ni Inday ba? Okay. Alam mo naman si Inday. So anyway, we love you, fair lady, sabi ni Gracia Digal. So I will tell you a little story before the pasabog. So nag-start ako magluto. My goodness, kanina pang hapon, siguro 8 hours ako nagluluto. Kami-kami lang naman kumakain. So later, ipipresent ko ang nagluto ko ng dinuguan, the best dinuguan in the whole wide world. Kaya kung gusto niyo magpa-cater, just dinuguan lang yung iba sa akin na yung dinuguan. Oo, dito sa Los Angeles. Nag-promote kasi the best talaga as in, meron akong secret ingredient. Okay, kung gusto mo umorder, bongga na yon. So mag-promote tayo. Then, ano ba niluto ko? So nagluto ako ng spaghetti Filipino, yung favorite ng anak ko. Then, nagluto ako ng sinigang na baka. And nagluto ako gumawa ako ng cheese plate at marami pang iba. So, 5 lang naman kami kumain. Kaya, after ko mag-drama-drama, matapos ko iset ang table, eto, ngarag na ako, di ba? Para akong inaratay ng 10 kabayo. But still, nakaka-excite ang pulburon video, right? Okay, mga kababayan. So, habang nagluluto ako kanina, ay may nakarating na mga eksena mula sa Malacanang. Mula sa palasyo ng mga, sabi ko, nangako ako, mula sa palasyo ng mga Jutang Genemes. Lambingan ko na lang para hindi masyadong brutal, di ba? Masyadong bonggang-bongga. Alright? So, habang in-enjoy ko ang aking pagluluto, mga hitad, biglang tumunog ang aking telepono at nagsasabing, Maharlika, sagutin mo. Okay. Oh my goodness, ang dami mga palangga ko. So, okay, excited na to sa mga pulburon eh. Anyway, ganito. Siyempre, Christmas. Actually, every Christmas talaga sa pamilya namin, ako talaga laging napapagod. Unang-una, ako kasi ang pinaka-the best in the West among the rest, magluto. So, kaya kahit dapat sa akin may 10 burner kasi pwede ko siyang pagsabay-sabayin. So, ako lagi talaga magsimula from scratch. Lumpiang Shanghai, kaya kong gawin ng bonggang-bongga yan. Pero today, bumili na lang kami ng gawa na. But from scratch, lahat ng menu akin. Name it. Yung ate ko,
Kapatid ko, wala yan. Lalampaso ko yan pagdating sa pagluluto. Ang alam lang gawin ng salad yung mga halo-halo, pero may mga matinding mga ingredients, ako yon. 'Di ba? Parang boljaka lang yan. Ako ang pinaka matinding hawak na alas. Anyway, yes, pagbigyan niyo na ako kasi napagod talaga ako. Kailangan ko i-flex yung pinuluto ko. Mamaya abangan niyo yon. So, ano ba eksena? So dapat Pasko, sabi ko nga sa inyo, walang magpapasko sa Malacanang. Walang Pasko-Pasko. Boljakan to the max ito. Okay. Ayon sa ating puting ahas, kinakabahan na sila. Nung nilabas natin, yung sinabi ko na si Kuting ay part ng, ay dapat papangalanan ni Pangulong Duterte na pulboronic. Okay? Kasama sa narco politician, nataranta, umikot ang mga tumbong. Kaya habang nagpapasko sila, nababaliw sila. Okay? Nababaliw ang mga hitad kung paano nila, patahimikin yung nga bells ko. Diba? So ngayon, eksena nito, mga kababayan, ang kaeksenahan ay, ang utos ni Lisa Smugs ay unahan na ang aking expose. Ay unahan na yung pulburon video. By the way, wala po sa akin ang pulburon video, okay? Hindi ko nakita. Okay, pero merong pulburon. Alam din ni Senator Amy yan. Alam niya yan, alright? But ako, gusto ko maging tapat sa inyo dahil hindi ko nakita yung pulburon video. Actually, may sa akin yan, may kumausap sa akin tungkol dyan na i-release yan. Sabi ko, no. You do it, not me. Di ba? Sabi ko, kayo na ang magpasabog niyan. Okay? Wag ako. Alright? Ngayon, mga kababayan, last year pa yon. Ang utos ni Lisa Smugs ay lipulin ang kanilang mga trolls. Para what? Sabihin sa mga taong bayan na kapag daw may lumabas na pulburon video, ito ay paninira lang. Okay, ito nakarating sa atin. Pinaghahanda daw, okay, sabi ni Lisa Smugs at ng mga alipores nila ni Kuting, pinaghahanda nila yung kanilang mga alipores na mga trolls o kung sino man, okay, mainstream, mga kakampi ni Lisa Smugs, ni Kuting na sinungaling yung mga ngabels nila, lalo ngayong Pasko, di ba? Ang sarap ng buhay ng mga yawa. Ay, sabi ko, nangako ako, hindi ako magmumura, pero palangga, mahirap talaga. Mahirap pigil ang nga bells ko. So, inutusan, ayon sa ating puting ahas, sila ay nagmi-meeting. Okay, nagmi-meeting di avance at inililipol na hinahainan na ni Lisa Smugs ng kwarta ang mga taong hindi gusto binabayaran niya ang pagkatao, mga kaluluwa mula ulo hanggang paa. Bawat hibla ng kanilang buhok bayad. Bawat patak ng bawat pump ng kanilang dugo ay bayad. Okay? So dahil nataranta na sila dun sa expose natin na si Kuting ay kasama sa narco politician rather, ay sinundan na nila ngayon na, teka muna, baka ilabas na ni Maharlika. Ayon sa puting ahas natin, akala ni Lisa Smugs may hawak akong video na pulboronic. Tignan natin. Malay mo, baka biglang i-unlock yung video. Baka. So, kaya ang ginawa ni Lisa Smugs at nila Tambaluslos dahil nataranta na sila. Dahil pag ito lumabas ang pulboronic video, mga kababayan, pag inilabas, okay, ng may hawak ng video na yon, hindi lang to showing sa Pilipinas, kundi worldwide ang showing nito. At gigimbalin ang buong sanlibutan. Ngayon, iniipon nila yung kanilang mga bayaran para what? Para sabihan ang taong bayan, nakala naman nila mga syunga katulad nila, na kapag may nilabas daw na video o pictures o whatever na si Kuting ay sumisinghot ng Coca-Cola o ng pulburon, wag daw paniwalaan. Mga syunga. Wag paniwalaan. Kung si Kuting mismo yung gumaganon-ganon, nag-snort-snort, hindi pa paniwalaan. Ano yon?
Hello, Bagong Lipunan. Merry Christmas sa inyo palangga. Roy, Marilyn, Ruby, Manalak, Leonora, thank you. Josephine, I love you too, Josephine Ramos. So, inaatasan ni Lisa Smugs ang kanyang mga alipores na ipakalat sa buong Pilipinas, sa buong OFW, na pag may lumabas na video, si Kuting ay nag-snort, ay wag daw paniwalaan. Eh ano sasabihin nyo? Clone yung gumaganon. Di ba? Ano yun? Kapag harap-harapan, nakikita nang humingiwi si Kuting, gumaganon-ganon. Ang sasabi, hindi yan si Kuting, clone yan. Di ba? Huwag kayo maniwala dyan, mga kababayan. Si Marlica nagsisinungaling yan. Hindi yan si Kuting. Okay, namatay na yung taong yan, di ba? Kasi clone lang talaga siya eh. Mga ganon. So ngayon, mga palangga, talagang naaalarma sila. Alright? At sinasabi nila na i-inject isalaksak daw sa isipan ng mamamayang Pilipinong minamahal ko na wag daw paniwalaan. Ano kayo? Ano yon? I-manipulate yung brain nyo na parang, kapag nakikita nyo na green to, green, sasabihin, hindi yan green, pula yan. Parang ganon yung gustong sabihin ni Lisa Smugs. Na kapag lumabas ang Coca-Cola video, or Coca-Cola, Polvoron video, pagkitang-kita niyo si Kuting, wag daw paniwalaan na si Kuting yon kasi clown yon. Kaya I'm so excited, darling. I'm so excited na mag-showing na itong Polvoron video na ito tang matapos sa mga jutang Jenny Mess. Kasi Christmas ngayon, ayoko masyadong diinan ang aking hampas sa kanila, balljack sa kanila. Ngayon, mga kababayan, nasabi nila, pinapakalat ni Lisa Smugs, at sinasabihin daw sa taong bayan na ang mga pinagsasabi ko sa vlog ay fake news. Hindi naman bago yan. Zyril, Feliz Navidad. Fake news, really? Diba? Fake news, halos lahat ng mga chinorva at chuchu ko nagkatotoo. At lumabas na unahan ko pa ang media. At tignan mo si Bonjing Remulla, nasaan na siya? Diba? May gitna isang buwan, sumusweldo. Ayaw niyong sabihin kung inaratay, nakaratay, o what? Hindi man lang kayo maging honest sa taong bayan. Paskong Pasko, natataranta kayo mga geatay. Okay? Yeah. Drink Coke. Maharlika, kamukha ni Ami Austria. Oh, sure. Dami mga ganong drama, di ba? Ngayon, mga kababayan, si Asus, baka mukha ko ba yun? Maganda naman si Ami, pero anyway, sige, tsaka na muna yung mga look-alike ko. Yung look-alike muna ni Kuting ang tignan. Sino ba look-alike ni Kuting na gumaganon? Anyway, mga kababayan, papalabasin nila na si Maharlika ay bayad daw. Sige nga. Lisa, di ba, you have all the capacity to investigate. Nasa iyo ang pera ng bayan, nasa iyo ang intel, nasa iyo ang lahat ng kasamaan. Pwede mo, kung kaya mo ako tamnan ng kaso, kaya mo rin maglumabas o maglabas ng ebidensya kung ako nga talaga ay binayaran. Wala kang mapakita. Kaya mo lang ilabas yung utang ko. Di ba? Utang ko, akala niyo naman, masira ang credibility. Gaya, kumusta naman kayo? Natanginan niyo? Utang? Ikaw ninakaw, magnanakaw kayo. Anong gusto niyo? Mangungutang o magnanakaw? Your choice. But anyway, I'm so excited, mga palangga. Okay. Sabi ni Luz. Okay. Okay, budlat kamukha ni Lisa si Tarsier. Okay? So ngayon, ikaw Asus Computer, tama na yung mga ganyang comment. Kaya nagpa-plug ka na palangga eh. Tama na yung ami-ami na yan. Alright? Ngayon, dahil nga, by the way, nag-Christmas party sila kagabi. Noche Buena, the traditional Noche Buena nila, kasama yung kanilang Buena Familia. Wala si Senator Amy Marcos. Ba't ko alam yan? Syempre, ang dami kong puting ahas eh. Mga kababayan, Lisa, nababaliw sila ngayon. Actually, may pinagtatanggal na naman sila palangga, may pinagbintangan na naman sila. Kawawa naman ito, mga taong ito na hindi ko naman kakilala,
na hindi naman sila ang puting ahas, pinagtatanggal nila sa presidential communications. Dahil, Uniwise, thank you. Dahil nga, hindi nila ma-pinpoint kung sino yung puting ahas. So, ito, Lisa Smugs, panibagong accurate to. Ngayon, nasa na yan? Tingnan natin. Mga palangga, nag-party sila 24, New Year's Eve, sa mga pamilya lang o mga close friends. Okay? Diyan sa Malacanang. Ngayon, wala si Senator Amy Marcos. Senator Amy, December 31, bobolja ka na ba? Boboljakin mo na ba si Lisa at ang kapatid mo alang-alang sa 110 million Filipinos? Basa ko lang tong Okay. So, ayon sa ating puting ahas, wala si Senator Amy Marcos sa Christmas Eve. Kaya wala talagang unit team. Okay? Walang unity. Kasi ang unity nga ay puro pagnanakaw lang. So, bibigyan ba natin ng konting, Roy, bagong lipunan, kayo dyan, Orlando. Bibigyan ba natin ng chance si Senator Amy? O baka si Senator Amy ang maglalabas ng pulburon video? Gagawin niya kaya yon? O baka si Inday? Hindi natin alam. Di ba, Princess? Kaya sila maliligwak, may doon. So, mga kababayan, galit na galit sila sa Malacanang dahil nga sa ating mga pinalalabas dito. At inuunahan na nila ngayon para sa mga syunga. Di ba? Pero dito talaga sa pulburon video, talaga umiikot ang tumbong ni Lisa. Nabubuang na siya. And this is it. This is it na nagbuang-buangan si Inday, si Hitad. Kasi basta magbuang-buangan siya, baka magulat na lang kayo. Hindi na siya dumidila. Baka may isang event, humaghubad yan. Pulburonic din yan eh. At yan ay inaantay din natin na mangyari yan. Baka maghuba-huba. Kung kaya niyang manakal, di ba, si Lisa hindi kaya, nanakal, nandura, okay, ng dila. Ganda, no? Lisa, nanakal, ng dura, ng dila. Magandang title yan sa vlog. At yun ay mga nangyari. Ngayon, gusto kong sabihin sa taong bayan, mga palanggiging, okay, na effective. Okay, kayong lahat. Because of you guys, kaya yung mga puting ahas ko, puting ahas, gintong ahas, may gintong ahas na naman ako. Mamaya malalaman nyo kung bakit may gintong ahas tayo sa mga susunod na vlog natin. Ibig sabihin, dumadami tayo. Ibig sabihin, ang power natin hindi na kayang tibagin. Wala man tayong perang ninakaw sa bayan, pero umiikot ang kipay ni Lisa Smugs. At lalong umingibi si Kulting. At lalo na kapag na-show na, nagkaroon na ng premiere night ang pulburonic video. So, be ready. Kasi maglalabas sila ng mga optics nila, maglalabas ang gagamitin ni Lisa ang pera ng bayan para bayaran ang mga tao na sabihin, di ba? Okay, kunyari, parang ganito kasi. Kunyari si Rose Orense. Sabi ko sa iyo, Rose. Kunyari si Rose Orense sa isang community. Nakita mo si Kuting, nilabas na yung video, nakita mo humingiwi, gumagano-ganon, ganon si Dodong. Okay? Tapos sasababayaran ka ni Lisa. Rose, huwag ka maniwala dyan. Hindi yan si Kuting, ito 5,000. Huwag ka maniwala. Yun yung gusto nilang gawin. Gawin kayong syunga. Tatapalan kayo ng tatapalan ng pera. And that's not gonna happen, palangga. Ano kayo? May sarili kayong paninindigan. May sarili kayong isip. Mas matalino kayo sa mga nagpupulburon. So bakit kayo maniniwala? Nakita nyo na, let's say for example, pag lumabas na, nakita nyo na yung mukha ni Kuting. Ano sabihin? Huwag ka maniwala dyan. Joy, ano yan? Clone lang yan. Ano lang siya? What do you call it? Puppet. Cartoon character lang yan. Huwag ka maniwala. So yun yung sabi ni Joven Garcia, nanuntok pa si Lisa Smugs. True. Nanjombag sa jowa niya kay Kuting. Oo, yan. Idagdag nyo yan. So anyway, sa aking mga kababayan, na maalindog at mga brusko kong palangga, so eto, uunahan nila tayo. But again, excuse me,
But again, they're not gonna win. Kasi bukas na ang isipan, dahil bukas na ang nakikita nyo kung ano yung nangyayari sa Pilipinas. Buti sana, kung ang isang Maharlika ay dakdak ng dakdak dito, tapos ang sarap-sarap ng buhay nyo, gumanda ang buhay nyo dahil kay Kuting, eh talagang walang maniniwala sa akin. Ba't kayo maniniwala sa akin kung may mga trabaho kayo? Bakit kayo maniniwala kay Maharlika kung si Kuting ay talagang pinayabong niya ang mga departamento ng ahensya, nagkakaroon ng mga infrastructures, you know? Again, it all boils down sa livelihood ng ating mga kababayan. Kung meron yan, kayo, kung may naihain kayo sa Noche Buena ninyo, kung maayos ang inyong pamayanan, lalim nun ah. Parang nabasa ko sa libro ng bata ko. Ganun kalalim Tagalog. So kung maayos ang inyong pamayanan, walang jodik katulad ng nasa Malacanang, walang polboronic, hindi kayo maniniwala sa akin kasi contrary dun sa sinabi ko. Pero ang sinasabi ko dito, nangyayari o nagaganap sa kasalukuyang panahon. So definitely kung nangyayari o nagaganap, let's say for example, yung tungkol dun sa pagbili nila ng Tambaloslos, pagbidabidahan niya na dream come true daw na nagkaroon na ng 20 pesos per kilo na bigas sa Cebu. Tapos later on, di ba, pinastop nila on that day ni Gwen Mumu Gwen, pinastop nila dahil hindi nila masustain. Why? Bakit hindi nila masustain? Kasi hindi totoo na may 20 pesos per kilogram na bigas. Ulitin natin, binili nila ng 25 pesos, di ba, sinubsidize ng government, para lang masabi na dream come true ang 20 pesos na bigas. So inabunuhan yung 5 pesos. Okay? 5 pesos, binili ng mahal, ibinenta ng mura. It's the same thing nung ginawa last year na binenta nila ng sibuyas ng 170 pesos per kilogram, pero binili nila ng 530, ba? Sa Bonina, naalala niyo yung pinaka-unang vlog ko eh. Binili nila sa Bonina ng 530. So, binababoy, niloloko nila yung taong bayan. So, again, lahat ng, yun ang pinakaunang in-expose ko palangga. At napunta sa Congress yung the same exact expose. Diba? Yun ang pinag-usapan nila sa Congress about the smuggling. Although pinag-usapan nila, and sa Senate, pero yung pinakaulo ng smuggler, wala pa rin. Andiyan pa rin kay Kuting, andiyan pa rin si Michael Ma, na inappoint pa niya as special envoy to China. But again, balik tayo sa sinasabi ko na kung ako ay nagsisinungaling dito, kung gumawa ako ng kwento na, ay, mga palangga, na hindi totoo na, hindi totoo na may 20 pesos kilo na bigas. Diba? Tas meron naman pala. Diba? Tas hanggang ngayon, ini-enjoy ninyo na araw-araw sa buong bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, ay meron kayong access sa 20 pesos per kilo na bigas. Pero yung nangyari is just few hours sa Cebu. Few hours. Tapos nag-speech si Tambaloslos, this is it. Ito na ang dream come true ng aking pinsan na si Kuting. Meow, meow, meow. Meow, meow, meow. Diba? Paano ko naging fake news dun? Eh, nasa dyaryo pa nga yun eh. Oh, mismo nag-release ng statement ang si Mumu Gwen. You know what I mean? That's why you love me, right, darling? Kaya love niyo ko at love ko rin naman kayo. Sabi ko nga, kahit na behind the scene kayo, kahit na tinapat ko, paano ba tinapat? Itinataya ko ang aking alindog dahil gigil nito may nayupak na to. Worth it palangga ang pagsaluko ng, wala pa naman yung bala, you know? Ang binilalagay ko sa risk ang buhay ko. Di ba? Worth it kasi ang dami niyong nagising, ang dami natin. At nakikita niyo, hindi na lang nga ako, 1, 2, 3, 4 ang ngaw-ngaw, pero you're there. At ngayon, nag-hire sila ng mga trolls, nagbabayad ng mga media para what? Pasinungalingan at paghandaan ang polboronic video na pag lumabas daw ang polboron video ni Kuting, wag daw kayo maniwala kasi yun daw ay propaganda lang. Di ba? Eh, abangan nyo yun. Tignan nyo yung itsura. Kung Kuting na Kuting. Oh, tataranta ng mga yan. Oh, padampot nyo na si Duterte. Oh, di ba? Lisa, Kuting Tambalosan, tagal nyo na. Padampot nyo na si Duterte ng magkaalaman.
Malay ko, baka na kay Pangulong Duterte yung mga eksena. I don't know. Anong kinalaman ko dyan? Nag-enjoy ako dito ng party sa bahay. Inosente ako. Hello. Ngayon, mga kababayan, ano ba yon? Okay, may papakita lang ako. Nakita niyo to, ang aking, talaga. This is really my color for Christmas. Okay? Para naman maiba tayo. So, ako nag-arrange ng table. And here's the napkins. Table napkin. Look at that. You like it, Liza? So, mapalunok ko to sa'yo. Gusto ko mapalunok ko itong tao, itong holder na to. Di ba? Ang cute. Di ba? Pwede ko pala ilagay dito. Pwede ko ilagay na ganyan. Oh yeah, why not? Di ba? Para cute. Kailangan maging artistic ka sa buhay, di ba? Kahit yung pang table, lagay mo dito. Di ba? Bongga yan. Anyway, mga kababayan, so yan ang ngayon? Yan ang tinataranta nila. So, at tinatarget nila ako. May nakarating sa akin, Miss Marlica, mag-ingat ka kasi ginagapang ka nila. So, thank you sa mga prayers ninyo. Okay? Hindi po biro dahil hinarap ko nga yung mga Jejemon, di ba? So, ayon sa ating puting ahas, dahil ikaw, sabi ganun, ikaw, Miss Maharlika, ang talagang target ng mga ito dahil ikaw, lahat ng pinasabog mo sa social media, apektado sila at talagang yun ang nangyayari yung mga expose mo. Kaya nag-aalala din sila, mga palangga sa akin. Well, thank you sa pag-alala ninyo, but I will try my best na pag-ingatan ng aking sarili. Pero alam nyo na, di ba? God forbid, kapag may nangyari sa alindog ko, ang kutkital ng buhay ko, hindi si Lisa Maria Luis Cacho Araneta Marcos, a.k.a. Butod, Mudlo, Putot, Alpot. Okay? And si Ferdinand Marcos Jr. Okay? Ferdinand Edralin Marcos Jr., a.k.a. Polboronic, Coca-Cola, Eklabush, Ngiwi, lahat. Wala nang iba. Diba? So gawin ninyo. Gawin ninyo lahat ng kasamaan ninyo para makita ng taong bayan kung gaano kayo ka-evil. Diba? Instead na, diba, pag nasa gobyerno ka, dapat pag kinall out ka, itatama mo yung mali mo dahil yun yung pangako mo. Katulad ng ni Virgilio Lazo sa PIDEA. Okay? Ngayon, actually, inantay ko lang yung panibagong expose, panibagong follow-up dyan. Nung in-expose natin na dinibdiban niya yung si Attorney Delgado, anong ginawa niya? Pinagtatanggal niya, tinapon niya kung saan-saan yung mga mga empleyado, then napapraning siya dahil talagang ang talagang pikon daw talaga si PIDEA, okay? Laso sa akin. So nakita ninyo, ano ang mali doon? In-inform ko ang taong bayan na, hey, taong bayan, hey mga palangga, ito ang PIDEA director ninyo, ito ang ginagawa, ginigipit yung mga tao, sinasaktan, dinidibdiban, tinatanggal sa trabaho. Ano ang mali ko doon? May mali ba doon? Kung nag-protect ako ng mga sindikato like you, Lazo, dapat, doon ako puntirahin ng taong bayan. Pero yung ginawa ko dito, in-expose ko yung kahayupan ng PIDEA. May mali ba si Maharlika doon? Mali sa tingin nila, mali sa pananaw nila kasi nga nabisto yung mga panggagago nila sa PIDEA. Nung inilabas natin yung pagtatanggap ni Lisa ng bribe ng kanyang pamilya, Martin Araneta, lahat may nayupak na yan sa Bureau of Customs. Galit na galit sila. Bakit sila galit sa akin? Galit din ba kayo, taong bayan? Of course, hindi. Kasi bubuksan ng inyong isipan, nakalalaman ninyo yung behind the scene, nakawalang iyaan nila. So, sino ang may mali doon? Si Maharlika, ito mga Jotang Genemes. Di sila, dahil sila yung nagnanakaw ng pera ng bayan. Bakit galit na galit sa akin yung Malacanang gusto nila akong gurgurin? Bakit? Kasi the moment na lumabas ng Polboronic video or mautas na si Kuting, then that's the end of their kahayupan. Yan na yung katapusan ng kanilang pangangamkam, katapusan ng kanilang mga
nanakaw sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, andyan sa gobyerno ang pamilya ni Kuting. Ledesma, Romualdez, Araneta, nandyan lahat. DSWD, ilan ang kamag-anak dyan? Nandyan si Pinky Romualdez, andyan si, I forgot, yung nakilala ko si Ledesma. Di ba? Yung asawa ni Little Amy na Junakis ni Kuting. Nandyan sa gobyerno din. Lahat sila inuubos pera nyo. Lahat sila mga palangga, in-appoint ni Lisa, in-appoint ni Kuting, lahat ng mga kamag-anak nila na papakikinabangan. Hindi naman lahat na 100% from the Edralin and from Araneta, but mostly dito sa Araneta and Romualdez, in-appoint nila para makasabwat sa pagnanakaw. Then, kung makaarting hinayupak na Lisa Smugs, nung tinira nila si Vic Rodriguez dahil nag-appoint ng ganito related sa ganitong chuchu, conflict of interest. Pero lahat ng ginagawa nila, conflict of interest. Nag-appoint ka na smuggler. Giatay, di ba? Nag-appoint na ng Michael Ma. Asa na? Asa na kayo, men in uniform, ha? Nasa na tayo? Paso-paso ngayon, sabi ko. Ayun na bago ako mag-vlog. Sabi ko dito. Sabi sa akin ng mga palangging ko dito, Mama, huwag ka na mag-vlog. Ingay mo, Paskong Pasko. Sabi ng hitad dito na isa. Huwag ka na mag-vlog. Sabi niya, wag ka tsaka, sige mag-vlog ka, carry lang. Pero wag ka magmumura, wag ka magagalit kasi Pasko. Sabi ko, okay, I promise. I promise. Sabi ko, hindi ako magmumura. Sabi ko, tapos sabi niya, ikaw pa. Anyway, ayan, sira na naman ang pangako ko dito sa loob ng bahay. Baka mamaya maboljak ako pagkatapos ng vlog na ito. Yun ang malupit yung boljak sa loob ng bahay. Okay? So, mga kababayan, sabi ni Uniwise, lifestyle check ang PDEA at Kamag-anak Inc. Ayun na nga, kaya takot na takot sila ngayon dahil the moment na lumabas ang pulboronic video, yung pulboronic video, tapos na. Imagine, anong kayo? Whether you are pula ngayon na minumura mo ko, kung sino man ang sinuport, dilawan ka man o ano man yan, ano ang magiging, ito, tanong ko sa inyo, pag lumabas yung pulboron video, tapos nakita nyo si Kuting na, ganon si Kuting, Lisa, kunyari, ganon lang, Lisa, more. Pulburon pa more. Ano yung magiging feeling ninyo? Ano yung una-una nyo? Sige nga, ano yung una-unang papasok sa isipan nyo? At ano yung magiging mamumutawi sa iyong bibig? Kapag nakita nyo si Pulboronic, si Kuting ay gumaganon, pulburon pa more. Come on. Kailangan ko ng comments yung mga palangga. Sana makita namin yung video. Okay. Ako din excited palangga. Resign, sabi ni Lucci Melchor. True, di ba? Pero, di ba sabi ko nga doon in-expose ko sa inyo a few days ago, na papayag si Kuting na mag-resign. But sa kasunduan, na i-make sure nila na kapag nag-resign siya, hindi si Sara Duterte ang mag-take over, kundi si Tambaluslos. Yun yung agreement, yun ang gusto niyang mangyari, yun ang gusto mangyari ni Lisa Smugs. Parang nga naman tuloy-tuloy. Siyempre, kung si Sara o ibang tao, let's say for example, ako, kunyari, for the heck, kunyari, sabi ni Wildflower, mag-patch, ganun daw. You'll never know. Kunyari, ako yung pumalit. Wag na para wala ng politika, kunyari lang naman. Kunyari, ako ang papalit. Siyempre, iimbestigahan ko lahat. Diba? Talagang, kung pwede nga lang, jitayin ko silang lahat. Jijitayin ko ng bonggang-bongga at nang magkapagbayad sila sa kasalanan na ginawa nila sa taong bayan. Diba? Kaya yun po ang atake ng atake kay Duterte, sa mga Duterte, para matanggal nila si Inday for whatever reason, kung ano man ang paraan na gagawin nila. Andiyan na nga yung ICC. Yun ang gusto ni Kuting at ni Lisa, na okay lang na mag-resign si Kuting later on kasi tamad nga. May nagtatantro, may moment nga siya na kapag tinatamad siya, nagkukulong siya sa kwarto. Ayaw niya lumabas, hindi niya kayang iharapin yung challenge ng pagiging presidente. Well, in the first place, hindi naman siya ang presidente, kundi si Ahas. So, yun po ang kanilang strategy or plano na si Sara, ibagsak si Sara, impeachment o kung ano man,
para si Tambaluslos ang mag-take over at nang hindi makita yung mga paper trail, yung mga bakas ng kawalanghiyaan nila, yung pag-transport ng pera sa offshore account, yung pagpapanalo sa loto ng mga kisihodang pinagtatakpan ng mga mukha. Pero, sila-sila lang yan. Tignan mo, ni isa sa Senado Kongreso, walang naglakas ng loob na imbestigahan ang every other day na nananalo sa loto. Bakit? Takot. Or nabubusalan ng bunganga, lalo na yan si Chairperson Lito Lapid, dyan sa Committee on Games and Amusement. Siya dapat mag-initiate. Pero hindi nga natin nararamdaman, di ba, na siya ay senador. You challenge him. Comment kayo, ay Lito Lapid, kilala mo ba si Maharlika? Imbestigahan mo daw ang anomalya sa loto. So kaya gusto nilang tigihin yung career ni Sara at ng mga Duterte. Kasi sino ba ang ngayon, so far, at this point in time, mga palangga, ang merong, kung mag-election tayo ngayon, sino ba ang malakas na kandidato, di ba? Si Sara. Okay, si Sara ba, si Tambaluslos ba mananalo kay Sara? Siyempre hindi. So yun yung reason kung bakit yung 125 million na yan, dinidikdik si Sara. At yung SMNI, di ba, alam nyo na yan, sinuspend, tinanggalan ng platform si Duterte, si Pangulo Duterte, tinanggalan ng platform si Badoy, si Ka Eric. Hindi ba malinaw sa inyo na ginagawa nila ito para sa kanila, i-secure nila ang Malacanang, ang administrasyon, para hindi ninyo makita ang kanilang kawalanghyan. Last year pa lang, mga palangga, yung inaaratay na yung boses ko. 'Di ba? Andiyan yung nagkakasakit ang alindog ko, namalat-malat ang alindog ko, pero di ako tumitigil. Last year pa lang. In-expose ko sa inyo ang unang-una, maraming unang-una. I think December or first quarter of the year. Na si Dark Choco Lagdameo na bumili ng 1 billion na bahay sa Forbes Park. Wala pang isang taon si Kuting. Okay, yun ay nakarating sa atin, ipinadala ng ating puting ahas. Tapos ang kanyang asset is only 100 million pesos. Paano ka makakabili ng 1 billion na bahay sa Forbes Park kung ang asset mo 100 million? Negative ka pa ng 900 million. See that? Ano pa? Lahat nagbilihan ng bahay. Ultimong mga makeup artist na nakapaligid kay Lisa Smugs na ayon nga sa mga makeup artist nila ay ang hirap niyang make-upan dahil showing it bells talaga. Okay, mga makeup artist nyo sa likod, akala mo, Lisa, hindi ka ino-okray ng mga yan. Hirap na hirap ka raw, hirap na hirap ang mga makeup artist mong make-upan ka. Dahil yung mukha mo, corduroy. Pero they're there para sa pera. Diba? Kumikita sila eh. So yan ang katotohanan, mga kababayan. Mga makeup artists ha, baka kinakabahan na kayo. Baka matanggal kayo ni Lisa Smugs. Well, siguro dami yun na rin naman pera. Di ba, Jay? Ako nga naghatid ng Gucci mo, Jay, di ba? Sa iyong kondo na pinibigay ni Avel. Wala kayong maipagmamalaki dahil kilala ko ang mga pagkatao nyo, ang kabulukan nyo kasi witness ako. Lahat kayo, ang Pilipinas, puro lagay, putang ina. Lahat, ganon, i-push mo ako dyan. Bibigyan kita ng ganito na ganyan. Bigyan ng Gucci, bigyan ka ng LV, bigyan ka ng pera, ganyan, di ba? Last year pa lang, kumita na kahit walang posisyon sa government. Jay Santiago ng PPA, 4 na bahay ang pinatayo. Yeye Vivas, na imbornal yung Junganga, nagtakabili ng bahay. Chief of Staff ni Sandro. Okay, at sino pa at marami pang iba, even Assistant Secretary sa PCSO, lahat ng mga hinayupak may mga bahay. How ka, mga kababayan, makabili sila ng bahay, ang sweldo nila, sabihin na natin itodo natin, 300,000. Okay? I believe yun ang level ng secretary, cabinet. Paano ka makakabili less than a year? Sa isang June bumesto si Kuting. Nag 1 year no nakaraang June, magto 2 years na. I hope abutin pang hinayupak.
So that's like what? 3 times 10 sa 300. Ayan, exaggeration na yan. That's only 3 million. Diba? Paano makakabili? Ang sweldo mo 3 million, bibili ka ng bahay na 18 million, 20 million, 100 million, 1 billion. Katulad ni Dark Choco, magkano lang ba sweldo niya? Kaya, mga palangga, talagang wala silang awa. So, kaya ngayon, gusto nila akong gurgurin. Gusto nila akong patahimikin. Kasi nga naman, pag napatahimik na nila ako, huwag kayo tumigil. But, hindi alaw ng Diyos yan. Kakampi natin ang langit. Di ba? Hindi magwawagi ang demonyo, mga kababayan. Naniniwala ako na gagabayan talaga tayo hanggang sa dulo. Ipapanalo natin tong laban natin lahat. Kasi ang laban natin hindi kasamaan, kundi laban para sa kapakanan ninyo. Ano ba sabi ko nga, ano ba napapala ko dito, di ba? Ito, death threats. Lahat ng mga pangbabato nila sa akin, inalintana ako ba? Hindi. Kasi ang power ko dito, wala man akong perang ninakaw sa bayan na para gamitin ko, magbayad ako ng trolls, magbayad ako ng gano'n, which hindi ko nang inisip sa buhay ko yun. Ang aking power na meron ay katotohanan. At of course, kasama na alindog natin dyan. Di ba? Yung sinseridad mo sa tao. Yung totoong nanggagaling dito. Napansin mo, yung mga pinagbabayar nila mga vlogger, di ba? Pag nabayaran na, tapos na wala ng gana na magsalita about magpapabango kay Kuting. Kasi nag-expire yung kanilang pakikipaglaban kunyari kay Kuting o sa katotohanan. Which hindi naman totoo kapag hindi na sila binabayaran. Ako, nag-expire ba ako ang pakikipaglaban ko sa katotohanan sa ating lahat? I started 2015. 2016, si Kuting, hanggang sa kaduluduluhan last year, sinuportahan ko yung hinayupak na yan. Sa pangarap ko na iayos ang Pilipinas. Mukha nga ako siya nga eh. Sabi nga ng mga, di ba, at yun ang nakakapalo sa akin. Sabi ko, pag naging presidente na si Kuting, uuwi na lang ako sa probinsya at magba-farming na lang ako. Yeah, yun talaga gusto kong gawin. Kasi parang gusto kong tulungan yung gobyerno, mag-tree planting, livelihood chuchu. Alam mo, dumating ako sa point. I have a friend in the Philippines. Ito, hindi ko lang kasi kayang, I don't have money. Alam mo dati, nung nag-uusap kami, ang gusto ko pa nga gamitin itong project na ito, nasasabihin na ito ay kay Kuting. Ganun ako kabudol, papabubudol nila sa akin. Ano yung livelihood program? Ang sabi ko dun sa friend ko, classmate ko, high school. Ang sabi ko sa friend ko, alamin mo sa mga barangay na yan, mag-hire tayo ng mga, kunyari, yung gumagawa ng tosino, longganisa, mga ganon. Sabi ko, ilapit natin yung serbisyo sa tao. This is before pang naupo si Kuting kasi gusto ko nga simulan ko para sa akin na ano ba yung matutulong ko bilang Pilipino na nasa abroad. Sabi ko sa kaibigan ko, gawin natin, maghanap tayo ng community tapos na tuturuan natin sila kung paano gumawa ng ganito, ng ganyan, then magpaparaffle tayo ng mga, let's say, oven, o paggawa ng mga siomai, mga ganon. Kaya lang pinakompute ko dun sa kaibigan ko, hindi ko kaya mga palangga. Tapos ilalevel ko pa ilalagyan ko ng label na pangalan ni, kunyari galing kay Kuting. Diba? Dahil yun yung support ko sa kanya. Budol na budol ako nung time na kasi akala ko talaga para sila sa pagbabago. Hindi ko rin nagawa yun kasi hindi ko kaya i-sustain yun mga palangga. And dami ko ng Jotang Genemes, diba? Yun nga ang tira nila sa akin, diba? So ang mahal din kasi ng mga oven. But yun yung mga dreams ko sa bayan ko na yung kung gusto mong ilapit ang serbisyo, napakadali. Kukunin mo lang yung demographics ng isang barangay. Kung talagang gusto kayong tulungan. Di ba? Yung mga walang trabaho, nakikita naman yan sa barangay. Sino yung mga housewife dito? Sino yung mga lalaking walang trabaho? Then ilapit mo yung serbisyo. O ano ba? Carpentry? Ano ba ang kailangan dito? Ibigyan mo ng skills yung mga nanay, di ba? Yung mga nanay na sa loob ng bahay, di ba, nag-aalaga ng anak, baka pwede sila magtahi-tahi, magburda-burda, o whatever. Kung ano man, anything na pwede nilang pagkakitaan habang asawa nila nasa bukid o sa construction, yun yung mga gusto kong gawin sana na akala ko palangga, magagawa ko sa panahon ni Kuting na ilalapit ko sa kanila yung mga project na yon. Hindi ko kailangan gawin yun eh. Kumbaga, ito si Barangay 1. Oh, Lisa, di ba lam? Kasi yun ang tawag ko sa kanya. My first ahas lam.
Di ba? Ito si Barangay 1, ito kailangan nila. So dito, 200 pala dito, walang trabaho. Baka naman pwede. O, i-forward nila, hindi ko kailangan gawin na ako mismo, di ba? Pwede kong, kahit nasa Amerika ako, ibibigay niyo yung information sa akin, di ba? Barangay Pag-asa, kunyari. O, yun lang yung pwede kong maitulong kasi may pera naman yung government eh. Yung mga sinasabi ko, na mga lutuan, mga steaming na mga siopaw, mga what do you call it? Siopaw, siomay, mga ganon. Barya lang yon sa ninanakaw ng mga hinayupak na yan. Tignan mo. 400 something billion, no, 400 plus o 700 plus ba? Yung unprogrammed funds. At kung ano pa mga kakadyotahang funds. See that? Yung napakasimpleng payak na pangarap ko sa mga barangay. Doable yun. Hindi kailangang mamalimos ng mga taong bayan every Pasko bigyan nyo ng 5 kilong bigas, 2 sardinas, 1 noodles, yung mga ganon. Hindi kailangan mamalimos ng Pilipino kung ibibigay ang serbisyo sa kanila. Yun ang akala kong gawin ni Kuting. Kaya ganito ako palangga, gigil ako kahit Pasko. Gigil na gigil ako sa kanila dahil yung pangako nilang ibangon, hindi nila ginawa. Mukha akong syunga. Ano sabi ng mga kaibigan ko dito? O sabi ko sa'yo, mama eh. Talagang wag ka na magtiwala kay Marcos eh. Yung mga friends ko dito. Mga friends ko na they're busy, hindi sila nakakasama doon sa rally ko kasi they're not really into politics. Pero nagbabasa sila, nakikita nila yung pangyayari. Hindi lang sila katulad ko. So yan, di ba? Tapos sabi ko nga, nagkamali ako eh. Hindi, actually sabi ko nang ganun. Akala ko ibangon, pero sila ang nagkamali. Sila ang nambudol. So yun mga kababayan. Kaya masisisi niyo ba ako kung bakit ako gigil? Gusto kong tirisin na parang garapata at mga kuto yung mga hayop na yan. Dahil billions, trillions of pesos ang pwedeng ibigay sa inyo na mga programa. Ulit-ulitin ko. During the meeting de Avance, ilang mga supporter ni Kuting, supporter ko, na umiiyak, bumubulong sa akin. Doon sa event na yon, Miss Marlica, sana po makapagtrabaho na kami. Sabi ko, magkakapagtrabaho kayo niyan, antayin lang natin. Gagawin ni BBM yan. Sabi ko, so ulitin ko, instrumento ako ng kabudulan ng gobyernong ito. Kaya ayoko maging forever instrument ng pambubudol nila. The reason why I speak up, kaya nga ipinanganak ang maraming puting ahas kasi pare-pareho kaming nararamdaman. Actually, ako, maliban sa yung nakita ko ng 2 mata ko, sila on the ground. Nandoon nakikita nila, naririnig nila. Like si Attorney Glenchong. Nakita niya na sinakal yung empleyado ni Lisa. 'Di ba? Sinakal ni Lisa yung empleyado niya dahil na putol ang internet o na disconnect yung cable, something like that. 'Di ba? Pinag-usapan namin kagabi. Yung mga what do you call it? Makeup artist. Okay? Yung iba doon. 'Di ba? Ilan ang dinuraan ni Lisa? Meron doon ayaw lang magsalita kasi natatakot maapektuhan ang negosyo. Kasi gigipitin ni Lisa Smugs. Oh, 'di ba? Mismo nga si Kuting, sinapak niya doon sa eroplano. Harap-harapan nakikita ng mga cabinet. Gusto niyo pa rin yung ganitong klaseng mga demonyo sa Malacanang? Again, pinupukaw ko ang inyong damdamin kung may pagmamahal pa kayo. Dahil wala pong, isa po ako, mga kababayan, isa ako sa magpapatunay sa inyo na kung vested interest lang ang ginusto ko, nakita nyo naman, nakakasama ko na yung mga nayupak na yan. Sila ang lumapit sa akin. Hindi ako lumapit sa kanila nung sila ay, hindi pa hindi pa nabubudol yung mga Pilipino, di ba? Meron pa nga si Kuting na na sinend sa akin video na nagpapasalamat siya sa akin. Tapos ang hanapin ko lang yun sa mga susunod natin vlog papakita ko na nagpapasalamat siya. Miss sabi niya, Marlica, maraming salamat. Sabi niya, congratulations on your 300,000 subscribers on YouTube. Buti ka pa. Sabi niya, kami, pinapangarap pa lang namin yan. Sila nagbibigay ng video sa akin nun. Never ako nanghingi na, oy Kuting, mag-video ka naman para naman maging makilala ako ng mga tao. No! Kayo ang lumapit sa akin, mga niyupak kayo. Kayo ang dumikit sa kay Maharlika. Never akong dumikit sa inyo dahil wala akong kailangan sa inyo. Makakakain ako, mabubuhay ako nang hindi ako nanghingi sa inyo. Kaya nga sabi ko sa inyo mga palangga, kung vested interest lang, kung gusto ko lang kumita ng galing sa pagnanakaw,
hindi na ako nagsalita. Dapat nagkiskipay na lang ako kay Lisa Smugs at mag-uto-uto ka na lang para kang asong julol na sulunukin lahat ng kahayupan nila. Pero tumayo ako sa tama. Kasi hindi yun ang pangarap ko sa bayan ko. Nasabi ko nga, bago sana ako pumikit sa mundong ito. Alam ko, hindi natin mazizero out ang kahirapan, pero at least man lang, marami tayong maiahon na mga tao naman na deserving na gusto lang magkatrabaho. Ang daming walang trabaho. Ang dami kong nare-receive na message sa aking email, lahat, Instagram, TikTok, lahat ng Facebook. Ano magagawa ko? Wala akong power. Pero sana, kahit wala akong power, kahit wala akong pwesto sa gobyerno, hindi naman ako nangingi ng pwesto at hindi nga ako qualified, ang gusto ko sana na kapag nag-message kayo, Miss Maharlika, ganito, ganyan problema namin sa Hong Kong, problema sa Japan, copy-paste, boom! Isa po forward ko sa kanila, then susolvin nila ang problema ninyo. Yun yung power na gusto ko. Pero simula nung nakaupo ng mga buwakan ng ina, ni isa sa inyo na lumapit sa akin, na inilapit ko sa gobyerno, walang natulungan. So ano? Kuting-kuting pa rin ako? 'Di ba? So yun. Kaya ngayon, naaalarma sila dahil nga hindi na-anticipate ni Lisa Smugs. Akala niya kasi, mga kababayan, si Maharlika hindi na magsasalita. Kasi ano yan Shongabels yan, Marcos pa rin yan Kasi ang mga hayop na to, pinapalabas nila na tayo pa ang may utang na loob sa kanila dahil dumikit tayo sa pangalan nilang Marcos. Yan po ang pinapakalat nila dyan sa loob sa Malacanang na parang kailangan magpa-thank you pa tayo kasi magpa-thank you pa ako kasi kaya ako nakilala dahil sa mga Marcos. Julul! Kaya ako nakilala ng tao, sinuportahan ako ng tao dahil sa Balikbayan. Baks panahon pa ni Noynoy, wala ka pa sa picture, Kuting. Lisa, wala pa kayo sa picture. Wala nga yung mga birthday nyo nga na, birthday nga ni Kuting, wala nga mga bisita noon, pa konti-konti lang, dahil sinusuka kayo ng mga alta. Kaya lang naman sila dumidikit ngayon dahil what? May power kayo para what? Permahan ang budget, ay ang mga, mga kontrata, Kasi nakikita nila na pwedeng permahan ni Kuting at i-push ni Lisa Smugs. 'Di ba? Kaya wala kayong utang na loob sa taong bayan kasi nga palangga, tayo pa daw ang may utang na loob sa kanila kasi dumidikit tayo sa pangalang Marcos. Parang ang sa madaling sabi, ang gusto nilang palabasin, kaya ako nakilala dahil sinuportahan ko yung mga Marcos at dapat may utang na loob ako. Hindi makabuha ka ng inang to mga to. Paskong-pasok ko, ginigigil ako. Kayo ang may utang na loob sa akin. Dahil kayo ang kumontak sa akin para magpa-cute sa akin, para istorbohin ako dito. Well, yes, sinuportahan ko naman talaga kayo, pero kaso lang nabubudol kayong mga hinayupak kayo. Di ba? Kayo ang nanggigising sa akin, ni piso. Ni kahit anong pabor, wala akong hiningi sa inyo para sa sarili ko. Ang dami kong hininging pabor sa iyo, Lisa, Jutang Ginemes ka. Noong tumatakbo pa lang si Kuting, noong 2016 to 20, yung hindi pa siya presidente, ang dami kong pinorward sa iyo na mga nanghingi ng tulong. Okay? Pero wala kang tinulungan. I think isa, meron. 'Di ba? Pero yun lang yung bago yung malapit ng eleksyon. Lahat ng problema, okay? Hindi porket wala kayo sa pwesto, kung gusto niyo tulungan ng tao, tutulungan niyo. Kaya inayupa ka. Pero inintindi ko naman yun. Sabi ko nga siguro dahil wala silang pera. Minsan iniisip ko yun Kaya nga, hindi na ako lumalapit sa kanila kasi wala naman sila sa pwesto. Kaya lumalapit ako sa gobyerno, kay Senator Bongo, kay Secretary Andanar, at sa iba pa. At okay naman. Excuse me. So yun mga palangga. Kaya kahit balik-balik ta rin man ang mundo, Lisa, wala kang mahawak na makikitang ebidensya na ako ay nanghingi o nabayaran ng kahit sino. Baka jampalin kita ng perang galing sa pinaghirapan ko, palunok ko sa'yo. Ikaw wala kang majajampal na perang pinaghirapan mo sa akin dahil lahat ng ina-enjoy mong pera ay galing sa smuggling, sa pangangamkam, sa pulboronic. Wala kayong may pagmamalaki sa bayang ito at sa mundong ito. Isinusuka na kayo ng hindi lang Pilipino, kundi even ibang mga lahi. Dahil alam kung anong kategorya ninyo. Kaya lang kayo ngayon, ganyan-ganyan, syempre nakaupo kayo, di ba? Nakaupo kayo sa panggagancho ninyo, pero hindi na kayo magtatagal.
lalo na kapag now showing pulboronic video starring Kuting, 'di ba? Featuring Lisa Smugs and Tambaluslos, mga ganon, 'di ba? Judy Ann Barquillo, thank you palangga. So ngayon, sabi ko saglit lang ako, ayan. Arnold Rendon, thank you palangga. So yun po, natataranta sila at again, bago ako magpaalam sa inyo, gumagana naman pera pasung Pasko. Okay? Everyday actually gumagana ang pera na galing sa mga taxpayers' money para imbis na, actually imbis na yung pera na yun, pagganahin nila para nga ulit para sa Pilipino, para sa livelihood programs, para sa pag-alwa ng buhay natin, pinapagana nila ang pera para what? Sindakin ang mga tao, sindakin ang mga vloggers like me at gamitin sa propaganda nila at gamitin sa to counter us. Pero never ever nilang maka-counter ang katotohanan, lalo na pag nakita niyo yung mukha ni Kuting sa pulboronic video na gumaganon-ganon. Anyway, mga palangga, Merry Christmas pa rin kahit na, ganito ang pinag-uusapan natin. Enjoy tayo. Ang ganda-ganda ng kulay ng aking tres leches from Mexico. Yeah, this is from Mexican friend of mine. Anyway, thank you so much and lalaban tayo hanggang sa huli, hanggang maipanalo natin ang laban na to. Maraming salamat sa inyo mga palangga.